Paano yan? Bili ng bagong sapatos. Pero sabi na for the good of the community. Obedience. So, importante yung obedience. Hindi gusto i-insist ang sarili mo. Remember, yung pagsiserve natin hindi sa tao, kay Lord yan. Baka gusto ni Lord, maski sa tabi lang tayo, yan, naka-worship ka kay Lord. Di ba sometimes, palagi kong sinasabi, mahirap mag-serve. Sometimes naka-focus ka na anong gagawin mo, pero hindi ka naka-focus sa Mass. Kasi kanina, sa choir, mahirap. Di ba, after servers, naka-focus ka sa anong gagawin mo, but hindi ka actually nag-attend ng Mass. Lalo pa mga baguhan, no? Bago nagsiserve, gagawin na. Tatapos na yung Mass, pero wala kang nakuha. Okay? So, our service becomes pleasing to the Lord if we live a life of holiness. So, aim for holiness, not service. Ibig sabihin, importante yung nagsiserve. Pero, number one, yung kabanalan. Holiness muna. Kasi pag aim natin yung holiness, nagsiserve tayo, ang service natin, pleasing to the Lord. Totoong servisyo yan. Parang si J.R. Serbisyong totoo. Wakang kinikilig. Wakang totoo. Serbisyong totoo. Aim for holiness, number one. So, ministry of hospitality lectors. So, nandito yan sa kasi nakalimutan na natin yung page. Ministry of hospitality. Okay? So, isa-summarize ko na yun. Number one, dapat nandun yung ating welcoming attitude. At hindi lang number one, tayo pala nauuna. Halimbawa, yung Mass 8 o'clock, 7:30 nandun ka na. Kasi ikaw mag-welcome. Di ba na dumating ka ng 8 o'clock, ikaw nag-welcome. Ikaw na ngayon mo. Welcome. Welcome. Oo nga. So, welcome. Maliban is welcome to St. Francis. Welcome to Jollibee. Kasi galing yung Jollibee. Okay? So, nandun dapat ang ushers, no? Or actually, hindi lang. Lahat ng nagsiserve, nandun na. Dapat na, especially ito yung role ng sacrifice ng isang greeters na at least 30 minutes before nandun na siya, titignan na yung upuan, baka may mga na-disarrange doon, atin i-welcome. Okay? So, we welcome yung ating mga community ba? Nagbibigay kayo ng Sunday na $3. $3. Kung meron palang ibang daan, $3. Okay, so, part din yan. But sana, totoo yan. Actually, yung Sunday na, dyan din yung catechesis natin na mapalagi. Pero parang, sabi ko nga, try to avail yung ating mga encourage yung ating mga parishioners, congregation, na magbasa. Na magbasa ng minsan. Kasi nandun yung formation natin. Formation of faith. Hindi lang naman yan, binibita ko. Basahin ba? There, nandun yung mga reflection. Naging cardinal, the priest. So, try to encourage yung ating mga congregation, parishioners, to avail yung Sunday Seminar. Kasi parang read, no? Pag uwi sa bahay, basahin. Mamaya na yung Facebook, ito number 1 muna. Pag hindi makatulong, basahin. Isang stanza, tulong. Kasi hindi sanay. Pero pag sa Facebook, isang oras. Pero pag gusto ko, isang examiner, pag Biblia, 15 minutes mo lang, antok na. Ganyan talaga yung demonyo. Mga demonyo man yan. Ayaw ng demonyo na magbasa ka sa salita ng Diyos. Gusto ng demonyo, doon ka sa fake news. Na-interpret ka doon sa fake news. Mga demonyo yan. Welcoming attitude, dahil kayong nag-represent ng paris ng community, dahil sa simbahan natin ay synodal church. Welcome natin. That is part, no, yung greeters na, that is an expression of our being synodality. At malaki yung role din ng isang greeters kasi kayong nakakita. Bago sila pumasok ng simbahan, kayong nakakita. Welcome. Sister, parang masyadong nakashort ka lang. Ito yung share the scarf ng
habulin yung pa sa simbahan, nakapasok na, lalo siya may insulto. Kung pinapasok nyo, huwag nyo nang habulin, kasalahan nyo na yun. Kasi pag nandun, lalo siya may insulto, di ba? Pasalabas pa lang, harangin na. Sabihin mo na, hindi naman, but welcoming pa rin, sister. Baka first time, hindi mo alam na may problema, tapos at least pumunta ng simbahan, di ba? May maraming pinagdaanan. Nakalimutan lang, pag-isip niya, hindi na hindi rin siya. Joke. But ang punta naman doon, be more charitable. Sister, alam niyo kasi simbahan ko. Baka next time, yan, nakakuha na yan. Nakakuha na yan. Na-ready na yan. Okay? So, ang importante yung charitable. Wag yung parang self-righteous na simula tayo kahinaan. But to be more charitable. Yung approach natin. Just to remind them. Kasi, remember, we should be a welcoming church. Now we welcome. But may discipline na rin. Hindi naman even welcome natin natuloy yung mga hindi nag-proper na tayo. So, basta, yun nga, na hindi na mapahiyag. Kasi pag pinapasok mo, nandun na sa loob. Tapos, pinabol mo, ay mga mata ng mga maritis, gano'n pala. So, nakamamaya, uwi na yun. So, we are in synodal church, okay? And must be acquainted also sa simbahan. Kasi, ano ba, may magtanong sa'yo, saan yung toilet? Ay, hindi ko alam. Saan yung Paris? Saan yung office? So, maging common sense naman yan. Na part of that, halimbawa, pag may mga emergency, saan yung first aid, saan yung man nilagay yung first aid ng parish. So, alam natin yun. Okay? Alam ng number ng police, baka may magwala. Alam number ng sa hospital. So, part niya, maliit, pero hindi naman every Sunday mangyari yan, pero at least alam natin na hindi mataragtan. So, maging acquainted tayo sa policy, sa simba, sa community natin. So, pag may mga ushers, greeters, part maybe sa formation natin, na punta natin saan yung sacristy, ano yung pangalan, saan yung sacristy, anong confessional box, sa mga lugar. Sa Father, sister, saan po dito yung confessional box? Box. Parang tama dito, sister. Kasi parang, imagine, baguhan ka. Isipin yung baguhan ka. Greeters ako. Magtanong ka sa akin na hindi ko may sagot, ano ma-feel nyo? Parang ma-disappointed na. Greeters pa naman. So, ganun din. Ready din tayo. That's why yung greeters, especially at the beginning of the Mass. Although, during the Mass, nandun din tayo maging aware, maging focus, anong nangyayari sa congregation. Halimbawa, natumba doon, nagdadasal ko. Yun ang sacrifice natin. Okay? So, pupuntahan natin, tapos tutulungan, okay? So, yun ang part, hindi lang mag-welcome. Kasi yun ang, yung greeters, yung ushers, kayo magtitingin doon. Dumating si Popo, naka-wheelchair. So, anong gagawin? O Popo, naka-ganyan. So, wala nang upuan. Naka-ganyan sa So, maging sensitive din tayo. Okay? So, welcoming. So, ang greeters should be develop a welcoming attitude. Mag-welcome nila. Ma-feel nila na they belong to the parish, they belong to the community. Okay? But, yung pag-welcome natin, again, more or may discipline. Kasi hindi naman na welcome lang, tapos hindi yung proper attire, hindi nga tama yung attire. May duty rin yan ng greeters to correct, to catechize yung proper attire. Okay, so, humility, importante yung humility, but firm, lalo na pag nagko-correct tayo, be humble, but firm. Kasi ito yung system, ito yung precept ng simbahan, pag nagsimba, dapat ganito yung attire. Lalo na yan, summer na. Diba? Summer na. Mainit kasi walang aircon. Sacrifice tayo sa kasi mas mainit pa sa impyerno. Sacrifice ang talaga ito system.
Okay? So, nandun yung humility, but firm ka sa values. But firm tayo sa values natin. So, sensitive also to the needs of the congregation. Yan ang sinasabi ko kanina, be sensitive to the needs of the congregation. Na kung ano yung mga matatanda or nangangailangan, we should be sensitive. So, mahirap din pala talaga mag-asya. Imbis na nakikinig ka, pero alam mo, may isang parishioner sa Chingy naman silang si-serve. Pero pag Sunday, pero makita ko pag Saturday, nagsisimba sila. Bakit nagsisimba ako ng Father? Kasi gusto ko talagang makafocus sa Mass, Father. Gusto ko yung makafocus. So, nagsimba kami ng Saturday. Para pag sa Mass ko, kasi nagsiserve sila doon sa community. Kasi hindi talaga madali pag nag-serve tayo, at the same time nakafocus. Kasi maging aware din tayo. Yan ang sinunod pati yung mga altar servers, hindi madali. Nag-serve ka, pero parang mahirap mag-focus sa reading doon sa celebration. Kasi lang naman, nakafocus ka na lang doon. Tapos may pangangailangan. Lalo na, pag-iparin, may tinitingin. Ibig sabihin, may kailangan doon. Tingin. Wala pa rin tingin. Tumingin yung pare sa'yo, lapitan mo na. Diba? Father, ano po, Father? So may mga needs na kailangan din natin. Okay? So, be sensitive to the congregation. And mag-communicate siya. Diba kasi siya mag-welcome. Okay? He can communicate kung anong pangangailangan, kung anong mga inquiry nila, kailangan din natin sagutin. Sister, gusto magpapinyak kung kaibigan ko, ganyan. So alamin, yung mga greeters din yan. Although, makatulog sa parish, pagsasagutin natin. Although, pinasabihin na, punta sa office. Pero kung alam mo na, halimbawa, part din yan sa training formation natin, na pag may nagtanong na magpabinyag, ito yung requirement, memorize niya. Magpakasal ito. So at least nakatulog ka na. Ito po yung requirement, sister, ng magpabinyag. Isa ba, I'm sure may magtatanong, sister, ano yung magpakasal noon, sister? Ano yung kapitid namin sa hospital? Anong gagawin? Sige, sabi ko kay Father kung may time siya. Sa hospital. Kasi sometimes pag may mga kababayan tayo sa community, pag nasa hospital, if you need some anointing, then you ask your priest. You can also call me, as Filipino, ma-anoint doon sa hospital. Meron tayong hospital volunteers, although hindi sila pinit doon sa sacraments, but they can visit. Meron po kaming volunteers sa hospital, nagbibisita sa hospital. So pag may meron kayong kababayan, kasi karamihan sa atin ay linggo, pero volunteers namin Monday to Friday para mabisita. Pag Sunday, hindi kami doon na nagpagkumpetensya kasi marami kayong mga kaibigan sila. So, at least, kasi Monday to Friday, walang narinig na Tagalog. Under na mga Chinese. So, pag nandun kami, natutuwa din sila. Okay? So, pag meron kayong sa community, meron na hospital, tell us, mga volunteers natin, willing to bisitahin. Okay? So, communicate. Importante yung communication. Should prepare and ready. Yun ang sinasabi ko kanina, pag may mga emergency. Pag may mga emergency. So after the Mass, i-check din natin yung mga upuan, baka naiwan yung iPhone 16, doon, nag-iwan to. Pero, so, kung may mga naiwan, then doon sa parish, ibigay ng secretary, for next Sunday, lost and found. Naiwan yung asawa. Okay? So, isa din yung role, no? ng ushers. So, titignan doon yung sa upuan or yung iba kasi mga t-shirt. And, i-remind nyo palagi no, sa parish o sa community, yung mga bago pumasok, wala nang chewing gum. Tingnan mo yung ilalim ng upuan ng simbahan nyo. Maraming nakadakit doon na. Sana i-remind it. Again, mga King Roll, hindi lang tayo na-focus doon sa, of course, Mass is important, but yung
formation ng isang Kristiyano, maging responsible. Kasi pag responsible yung ating kapananampalataya, maging responsible din yan paglabas, pag nandun na sa lipunan. Kung hindi sa responsible sa ating pamayanan, ay ganun din yung reflection. Sana maging iba tayo. That's why tinawag tayo maging salt of the earth, light of the world. Tayo yung agent ng transformation. We pray na mabago. Paano mabago yung lipunan? Yung community nga natin, hindi na mabago. Okay. So, that's why formative. Yung ating pag-serve, yung mga greeters, formative. May formation. Hindi lang just to welcome, but to challenge, to form. Diba? To form, to become a good Christian, para maging good citizen din sila sa community. Okay? So, kung may mga bagay na naiwan, then we have to surrender it sa office, and Sunday, lost and found. Okay, so participates also the sacramental life of the church. Kailangan naman, hindi lang na greeters, pero once a year, magkukumpisan. Kasi yung nagsabi ng simbahan, try to participate na mas. Hindi ka lang magsiserve pag duty mo. Pag hindi mo duty, hindi na pumasok. Hindi na nagsisimba. Para di ba? Saka, hindi ko nagsimba kasi hindi ko duty. Mali yun. Number one, sabi ko nga, ang aim natin for our holiness. Hindi yung nagsiserve tayo. Hindi ka lang pumunta ng simbahan dahil duty mo. Mas hindi mo duty, nandun ka, bahagi ka sa katawan ni Kristo. Mas hindi ka wala kang service, ang binyag that makes us one body of Christ. So, wag yung ganong attitude na, hindi naman ako duty, hindi ko magsimba. So, nakikita ko, ano sa chit-chat yun. Okay? So, maski hindi duty mo or duty, bilang bahagi ng katawan ni Kristo, we should be there. So, yun na. And also, yung mga greeters, bago magdasal, importante yung prayer. Lord, pray for us. Sana in our ministry, ikaw yung makita, Lord, na matulungan mo kami, Panginoon, sa mga taong mamimit namin po. Especially for us, at yung kababayan, iba-ibang problema, family, pagdating ng simbahan, good morning, natulala sa problema. At least, we can be an instrument na through our ministry, we can somehow nandun yung parang healing sa kanila. So pray together. Not only yung greeters, but lahat ng sa ministers, bago mag-serve, mag-pray. Pray, Lord, gamitin mo kami, Lord. Ikaw yung use us, Lord. Inspire us. Use us sa pag-serve. Ikaw yung papurihan, Lord, hindi yung sarili namin. Okay? So prayer is important. So, yung greeters and also yung collectors. Yung collectors dito. So yung collectors naman, pero yung ibang community, yung greeters at collectors, parang isa na, no? Okay? So, yun. Ang role naman natin, yung sa collection, that they also participate, no? Yung contribution nila for the church, for the body of Christ. So, pag nag-collection, try to be more smile para malaki mo. Huwag ka magsimango dyan, try to smile. Yan yun. Bigyan kay sa then may second collection kung may second collection sa parish. Okay, so yun ang greeters at saka collectors. Importante po itong ministry dahil hindi naman na mataas yung isa, mataas yung lahat ng ministry para kay Lord. Sabi ko nga, maski yung assign tayo sa toilet, if it is for the Lord, that is pleasing to the Lord. Kasi ang tinagnan ng Lord, yung commitment, yung puso natin sa ginagawa natin. Gumagawa ka, pero wala yung puso mo doon, hindi ka nagpupuri kay Lord. Maski maliit, pero doon yung puso mo, pagmamahal mo, we can please, we can worship the Lord. Diba? Not so much up. That's why, the patron saint ng mga missionaries, sino yung patron saint?
Si October 1, sino yun? Therese, no? Sa Santa Teresa Church, so, di ba? Siya, patron ng missionaries, pero hindi siya lumabas ng mission, hindi siya nag-mission. Bakit siya patron? Dahil sa maliliit na bagay, ginagawa niya sa komento, he offered it to the Lord. So, whatever little things, hindi ibig sabihin, mataas yung choir, mataas yung Eucharistic minister, lahat yan, we are all equal as body of Christ. Iba-iba lang yung role natin. So, huwag mong sabihin, mas nandang ka lang sa gate, nagpantay, if it's for the Lord. Kasi wala namang katawan ni Kristo, hindi hati. We are one. Ginawa natin yan for the community, for the church. Okay? So, yun ang role ng ushers and collectors. Okay? And also, yung prayer. Importante na yung prayer. Okay? So, may question? May question sa ushers? Sino yung ushers dito? Ayan. Kunti lang. Yung mga ushers. Plapakan naman natin yung mga ushers natin. Sabi yung mga struggles yung bilang ushers. Okay. Sa akin, good afternoon po sa lahat. Good afternoon po. Bilang usher, bagong pasok bilang usher, mahirapan talaga ako. Father, una, paano ko i-handle yung parishioner. Lalo sa pananamit. Kasi yun naman talaga ang isa din sa tungkulin namin na sitahin sila proper in a good mood. Pero meron talaga makikita talaga tayo. Aminin naman natin. Yung kasi yung iba, number one, para bang ang tagal-tagal ko nagsimba, ngayon ko lang ngayon ko sinisita. Sino ka? And then, second, Father, minsan kasi, lalo na during the Mass, meron din kasi tayo, lalo na sa ating mga simbahan, na nawawala yung presence ng solemnity ng Mass dahil nadidistract yung mga ibang parishioner dahil nga may nag-live, may nag-picture, trabaho din namin sitahin, nagagalit. Kaya nga, unang-una ako talaga personally nahihirapan ako. That's why yung ushers, ang ginawa na yung role, kasi magtulungan sana, halimbawa, at the Mass, yung commentator, sinasabi na bawal po, during the Mass, refrain from magpa-vlogging or magpa-live. Kasi, hindi man in-announce, halimbawa, hindi in-announce, pinunta ng usher, sino ka? Yung mga announcement. So, parang dito natin makita na mag-cooperate tayo. Kung walang announcement, wag na lang, wag mo nang sitahin o mag-away lang kayo doon. Example sa amin, sa church namin, Father, nag-announce talaga before mag-start. Although meron talagang matitigas sa ulo, hindi so, sila. Baguhin natin yung announcement. Kung mag-vlog kayo, embargo ang telepono. Father, as an usher, doon ako, nagbibigay din sa akin challenge, but yun din ang nagiging key na maging mapagpakumbaba, magpasensyosa. Kasi sabi ko nga, siguro ang binigay sa akin ni Lord the mission, doon niya tinitest yung patience ko, yung humbleness ko as a human being. So, mahirap din talaga yung sa usher. So, parang, at saka, again, sabi ko nga kanina, yung ushers, part din yung role yun to form the congregation, tuturuan, may formation. Kasi binigyan ka ng authority sa parish na mag-correct. So, sometimes pag kinokorek natin, payong natatamaan, di ba? Pero yun ang duty mo, yun ang binigyan ka ng duty to correct. Kung mas sinasaktan ka, number one, parish naman ang nagsabi sa akin. Huwag na lang personal mo. Although masyado tayong emotional tao, pag tayong napapagalitan din tayo, nasasaktan din normal. No? Normal yun. But, isipin mo, obligation. Just like yung mga apostles, di ba, when they were giving authority, sila din na-persecute. Dahil, galit sila sa pag-mission sa salita ng Diyos, pinagbawalan sila na magpalaganap sa muling pagkabuhay. Pero sila ang nasasaktan. Pero ang muling pagkabuhay. Yun ang sinabi ng Panginoon,
If you are blessed, rejoice and be glad. If you are persecuted, humiliated because of my name, for your reward will be great in heaven. Ikaw na magbablog sa heaven. Wala naman vlog. Wala din live doon. Kasi pag nag-live, alam mo, wala, magpapakita ako yun. Okay? So, sinabi kanina, sa umpisa pa lang, i-announce na. Para at least may magnapokorek sa kanila, parang alam na nila kasi announce na eh. Tapos kinokorek ako, dapat hindi ko magre-react. Problema yung mga latecomers, or nalagay doon, habang sa Samas, di ba, may reminder, proper attire. Inside the church, wala nang vlogging, wala nang vlogging. Okay. Wala. Inside the church, announcement lang doon. Inside the church, wala nang vlogging, wala nang camera, focus tayo sa pagdadasal. Kasi nga, that's why sabi ko nga, tayo nga, yung choir, nahirapan, lang pa nagpa-vlogging, nagdadasal kaya yun? Nagdadasal or mga para lang may views yun. So, mga ganong principle. So, may mga nagpa-vlog, i-announce na, maybe time na rin to make yung poster or i-announce every mass, pag pumasok sa simbahan, no more vlogging. Ang official lang kayo si J.R. Mariano. Okay, si announce natin. Pero baka one way to educate, to form yung ating congregation. Kasi yung iba naman, baka gusto intention, anak, o nagmamas ako anak, o magmamas ka rin anak. Hindi natin alam. Pero, ang misa ngayon, sabi ng mga the bishops, dapat din sa simbahan. Kasi pag nag-vlog, siyempre, sinong nanonood, nasa bahay, hindi na magsisimba yun. So, yun nga, formative. Dapat with discipline. So, try to make announcement. But bago yung announce, pag gumawa sa inyo yung mag-announcement, dapat ipakita sa parish, priest kung sinong in-charge. Father, okay ba ito, Father? Kasi hindi lang na, maski nag-initiate ka, maganda yun, dapat ipaalam mo pa rin sa pare. Sino nag-announce ko? Oh, Father, bakit? Hindi ko alam yan. So, dapat, again, doon pa rin sa parish priest. So, pero maganda yan na, para maging sacred, maging holy yung ating celebration. Ewan ko, baka wala yata yan, baka sa ibang simbahan, pinagbawalan ito. Pero Katoliko masyadong liberated. So, with discipline, na i-discipline natin yung simbahan. Yan tayo. Okay? So, focus. Okay? So, yes. Ikaw na aking question. One time, Father, nag-apostolate ko sa English Mass, then yung Father ba, mag-collection. So, habang nag-ano ka ng basket or yung buyot. Basta, matagal, yung kukuha pa siya nung maghanap, anong gagawin para maghintay ka ba? Or panunan siya? Kasi parang nakakaya paano na makagaling na tapos. Kung malaki, maghintay. Joke. Hindi. Kasi hindi naman, halimbawa, kung nahirap. So, again, hindi naman yata every Sunday ba yun? Ha? Every Sunday? Yung tanong, baka yun na. Kung hindi naman every Sunday, hindi maging patient ka. Or kung matagal ba?
3 minutes na. Balik ka na lang na. Or, baka yung mensahe noon, wala talagang pera. Ha? Oh, maging sensitive. Baka talaga, nag-pretend lang siya. Nakalimutan niya, wala pa silang dala. Pero yung point na naman doon, sister, na we should be sensitive, at saka hindi naman siya every Sunday, isa lang nangyari. I'm sure, kung next Sunday, kung gano'n talaga siya, balik ko na lang. Sabihin ko na lang na, pagkat magkuhan, next time, i-ready mo na. Tapos ang mas i-ready mo, kasi narapan ako, pinagdagan ako ng bagay, nagdadagal ako. Pero pag I'm sure, hindi naman ganun. Baka na may mga talagang nangyayari, maging sensitive na tayo, diretso ka na lang, then balikan mo siya. Halimbawa, sandali lang. Huwag masyadong mabilis. Kasi yung hanggang offertory pa naman yun. Even after offertory, hanggang maganda rin maraming mga collectors para mas mabilis. Halimbawa, congregation, marami. Alam nga naman, parang communion. Pag sa communion dapat, immersive ministration, marami din. So, okay? So my question. Ayan. Ito si... O dito pala, yung gusto nyo sa book, sa songbook, dito sa MLM, sila yung gumagawa doon. Kasi sabi ko, huwag kayo mag-print, baka mamaya, walang bibili. So at least, at anyway, mamaya pagkatapos. Ang tanong ko, Father, iba-iba kasi ang pares, iba-iba. Yung pagtapos na namin mag-ulit, alin ba talaga ang pinaka-time na magdala ng offering? Diba? Normally, kailan i-offer? No? Normally, supposedly, during offertory. Offertory, so. During siyang offertory. Kasi collection yung offertory. Pero kaso lang, iba, natatapos na yung kanta, nandun pa hindi pa natapos. Ang ginawa na lang nila, yung pag-holy-holy para hindi mahalata, pinapasa holy-holy. Pero technically, sa offertory, kasi offertory na siya. Kaso lang, hindi pa tapos marami. Para hindi naman disturb during sa prayer, ang ginawa, kapag nag-holy-holy, yung ino-offer nila. But, ideally, kung kaya sa offertory siya. Okay? Si Ate Jo, baka may nagdag si Ate Jo sa offertory. Okay, so wala na question. So mamaya ng ibang question. So dito naman tayo sa altar servers. Sino yung altar servers?